Papatakbuhin na natin itong manlip, i-accelerate natin yung accelerator niya dito sa baba. At isabay niya ito. Ito yung forward saka reverse. Kailangan iangat nyo ito. Yan, iangat nyo yan para tumakbo siya. Gaganyan nyo kung paabante at kung patras pag ganito. Bali, ang isi-share ko po sa inyo sa video po na ito ay magli-level po ako ng mga ilaw ng traffic light. So, pakita ko po sa inyo yung mga ilaw ng traffic light. Ayan, yung mga ilaw ng traffic light na aking ili-level. Bali, na-testing na rin po namin ang lahat ng mga ilaw na yan. At gumana na po yan. Sa pag-testing naman po namin yan, ay ginamitan po namin ng standby generator. Yan po yung standby generator na aming ginamit. At yan po yung panel ng traffic light. So nandyan po lahat yung control sa loob po na yan. At sa pag-level naman po ng mga ilaw na yan ng traffic light, gagamitan ko po yan ng manlip. Kasi mataas po yung mga ilaw ng traffic light, kailangan manlip. Tsaka open range at adjustable range. Kasi may mga bolt inut po yan na kailangan luwagan. Okay, start ko lang itong manlip. Before ko siya dyan iakyat sa asphalt, kahit mga 10 minutes lang na start para ready lang natin yung makina niya para mapainit natin kahit konti. So dito po yung kanyang ignition switch sa hulihan. Ayan, susiyan po natin pababa. Ayan. At i-on po natin ito pataas. Okay, umandar na yung ating manlip. At kapag mag-switch on naman po tayo doon sa mismong bucket ng manlip, mayroon po doon na switch din. Kailangan i-on po natin dito pataas. So patayin po natin ulit para mapakita ko po sa inyo kung paano sinuswitch ito gamit po yung switch doon. Kailangan naka-switch on naman ito pataas. So i-off po natin. Yan. At kapag nakagitna po yung ating susi, dito po nakatutok, nakaupo yan. Pagka gagamitin po natin yung switch dun sa bucket ng manlip para ma-start natin dun, ilalagay po natin dito sa kulay green, taas. Ganyan. So dun po natin isi-switch on sa bucket ng manlip. Diyan po yan. Okay, umandar na po yung ating manlip. At antayin lang po natin ng 10 minutes para mapainit natin yung makina before po natin i-akyat dyan sa asphalt. Okay, akyat na ako dito sa bucket ng manlip. At sa kapag papatakbuhin na natin itong manlip, i-accelerate natin yung accelerator niya dito sa baba. At isabay niya ito. Ito yung forward saka reverse. Kailangan iangat nyo ito. Yan, iangat nyo yan para tumakbo siya. Gaganyan nyo kung paabante at kung patras pag ganito. So isa-isa lang po ang paggagamit nito. Hindi pwedeng sabay-sabayin yan, yung mga buto na yan. Hindi pwedeng sabay-sabay kasi hindi po magpapangsyon ng sabay-sabay yan. Una, accelerate natin. Yan. Taas natin konti itong bucket. Ito ang gagamitin natin. Okay. Yan, tumataas na. Yan. Okay, before tayo mag-operate, kailangan mag-harness muna tayo. Suotin ko muna itong harness. Kailangan naka-harness ka pagka mag-ooperate ka na kasi bawal yan kapag wala kang safety harness. Hindi ka makakapag-operate dahil patitigilin ka ng safety officer. Kasama yan sa trabaho natin. Kailangan safe tayo sa ating mga gagawin. Yan. Kailangan i-lock natin dito. Kapag nailagay na natin yung belt na to, so ready na yung ating harness.
pwede na tayo mag-operate. Huwag po natin kakalimutan yan kapag mag-ooperate tayo ng manlip. Kailangan naka-safety po tayo lagi. Kailangan mayroon tayong harness. Kasi kasama po yan sa safety procedure. Para sa atin din po yan. Ikakawit nyo yan dito. Pakita ko sa inyo yung kinakawitan niya. Yan, dyan yan nakakawit. Hindi yan pwede dyan sa reels lang na yan. Sa reeling na yan. Sa steel na yan. Kailangan dito. Kasi dito yung kanyang advisable na paglalagyan. Okay. Ready na tayo. Iakyat na natin to. At kapag pupuntahan po natin yung taas na yan ng ilaw, ang pipindutin naman po natin na button para umangat po tayo dyan ay ito po. So ito naman po ang ating gagalawin, itong parang cambio na ito na maliit. Papunta doon, yung paitaas. Pababa naman, yung pabalik dito, papunta dito. At yung papaganyan, gagalaw po itong bakit papunta doon sa lugar po na yan. So apat po yung function itong maliit na ito na parang cambio. May paganyan, may paganon, at paganito pababa yung papunta dito sa akin. Ano po yan? Pababa po yan. Sa dulo na yon, ito po yung paganon po yan. Pakita ko po sa inyo. Accelerator, napakapin po natin yung accelerator nya at itaas po natin ito. Yan, ipaganyan po natin papunta doon sa lugar na yan. So yan na po, umaakyat na. Yan. Yan na po yung ilaw. So, control. Bitawan po natin ito. Yan, ito na po yung ilaw na ating gagawin. Bali, pasensya na po, hindi ko po mabibidyo lahat kasi hawak-hawak ko lang po yung cellphone. Yan. Ito po yung ilaw na aking ayusin, lilinisan. Kasi malikabok. Kailangan linisan. At sa pag-a-adjust niyan, may bolt po yan dyan. Oh. May bolt po yan dyan. Padumi oh. Katulad nga po nung sinabi ko, hindi ko po masyadong mabibidyoan lahat po yung aking mga gagawin dahil ako lang po yung nagbibidyo. At kung ano lang po yung mai-share ko po sa video po na ito, sana po ay pagpasensyahan po ninyo. Okay, proceed po ako mga kaibigan dito sa pag-level nitong ilaw ng traffic light. Ito po yung malaking ilaw ng traffic light na nasa traffic light pole, yung arm niya. Kapag ganito po ang inyong ililevel, ang una po ninyong gagawin, luluwagan lang po ninyo itong bolt inut na nasa likod. Bali, apat po yan, isang nasa gitna at tatlo pong nasa gilid-gilid. Isa dyan sa ibabaw, isa dun sa kabila na yon, at isa po dito nasa ilalim na ito. So ang gagamitin nyo naman po pag luwag sa bolt nut na yan, ito pong adjustable wrench. So kasama na yan lahat, magmalaki, magmaliit, dala po nito. So adjustan lang po ninyo dito at iaanon po yung sukat nya sa mismong bolt. At kapag naluwagan nyo na po yan, madali nyo na pong maililibil yan. Sa pag-level naman po ninyo yan, ang gagamitin po ninyo ay itong level bar. So ididikit lang po ninyo dito sa gilid. At kapag yung bubbles po ay nasa gitna na, so ibig sabihin level na po yan. So ganun lang po pag-level ng ilaw ng traffic light. And share ko na rin po sa inyo sa video po na ito yung mga watts po ng mga ilaw na ito. Kasi iba-iba po yung wattage ng bawat isang ilaw po na ito. Katulad po nitong kulay pula at kulay dilaw at kulay green. May iba-iba po yung wattage yan. So pakita ko po sa inyo. Buksan po natin dito sa gilid. Nasa gilid lang po yung lock nyan. Pare-parehas po yan. So itong unang papakita ko po sa inyo is kulay pula. Pakita ko po sa inyo para malaman din po ninyo yung wattage ng bawat isang ilaw ng traffic light. So dito po yan ninyo makikita sa gilid. So ito po ay 7 watts. Yan, 7 watts po ito. Ayan, kita? Ayan. Then ito naman pong kulay dilaw,
check po ninyo kung may pagkakaiba. Yan. Baba natin kunti itong boom niya kasi tumama yung ating ilaw. Okay, ito po yung yellow na ilaw. Makikita nyo naman po yung indication niya, yellow. At ito po yung watts niya, 9 watts. Yan, di ba may pagkakaiba po? Dito sa kulay pula, 7 watts. Yan. At dito naman sa kulay green, sorry, natakpan ko yung video. Dito naman sa kulay green tayo. Yan, nasa ibabaw, 6 watts. Yung kulay green, 6 watts. Itong kulay yellow, 9 watts. At itong kulay pula is 7 watts. So, titignan pa rin po natin yung maliit na yun na nasa ibaba. Mismong nakadikit sa pool ng traffic light. Yan, titignan din natin yung kung ilang watts din yung maliliit ng ilaw na yun. Para alam po ninyo lahat. Ayan, sa pag-level, na-share ko na rin. At sa termination nga po pala nito, na-share ko na rin, may video na rin po ako nito. Kung gusto po ninyong malaman yung termination po nito, hanapin nyo lang po sa playlist ko. Nandun po yan. Okay, ito na po yung pangalawang ilaw ng traffic light na aking i-level. Sa pag-level po nito, ganun pa rin. Ang gagamitin nyo po ay level bar. Ito po yung level bar. At ididikit nyo pa rin dito sa gilid na ito. So, sa ganyang gilid ng ilaw. At sa pag-a-adjust naman po ng ilaw na ito, ang gagamitin nyo naman po ay itong Y na spanner. Ito po yung pambukas ko na ginawa. So dito naman po ninyo yan na-adjustan sa loob mismo ng ilaw. So ipapasok nyo po yung bolt na yan dyan sa mismong ito pong guide na yan. So pag napasok nyo po yan dyan parehas, maiikot nyo na po yan. So ito po yung kanyang lock. Meron ditong lock yan sa ibaba at meron po yan dyan sa itaas. Pakita ko rin po sa inyo. So yan po yung kanyang lock sa itaas. So yan lang po ang luluwagan ninyo at magagalaw nyo na po yung ilaw kung saan po yung tamang level niya. So sa wattage naman po tayo ng ilaw, papakita ko rin po sa inyo. Ito po yung maliit ng ilaw ng traffic light na nasa body ng traffic light pole. So yung una ko pong pinakita sa inyo yung nasa itaas po na yun, na malaking traffic light. So yan po yung nasa arm. At ito po ay nasa body naman. So ang wattage naman po nito ay, so andito po siya sa ilalim. Yan, 6 watts. Yan sa ilalim na yan. Kita ba? Baliktad lang eh. At ito naman pong kulay yellow, ganun pa rin, nasa ilalim pa rin. 8 watts yung kulay yellow. Yan yung kulay yellow. Dito naman po tayo sa kulay red. Yung kulay red niya ay 8 watts. So parehas lang po nitong kulay yellow. Kaya ganyan po yung yung wattage niya, mababa lang. Dahil ang supply po ng ilaw ng traffic light galing po dun sa mismong TLCP panel ay 115 lang po yung binibigay niya, 115 volts. Kaya mababa po yung wattage ng mga ilaw. So ganun lang po yung pagli-level. Gagamitan nyo lang po ng level bar. At sa ganitong ilaw is ang gagamitin nyo pong pangbubukas dito sa lock nya is itong Y spanner. So dun sa malaki na ilaw ng traffic light, ang gagamitin nyo po ay ito pong adjustable. So sa maliliit na nasa ibaba, pare-parehas na po yan. Ang gagamitin nyo pong pangbubukas ng lock nya ay itong Y spanner na itong improvised na ginawa ko. So bababa po tayo doon, papakita ko rin po sa inyo yung lock nya. At siguro pati na rin yung wattage ng ilaw na yun kasi medyo malaki yung isang ilaw nya na nasa ibaba. Kulay green po yung nasa ibaba na yan. Ito na po yung pangatlong traffic light pole na aking ipakikita sa inyo. Medyo maliit po itong traffic light pole compare po dun sa malaking traffic light pole na yon. So ang lock po niyan nasa ibaba rin. Katulad lang po nung pinakita kong lock nung nasa malaking traffic light pole na yon. So ang pagluluwagan nyo, ganun rin po ang gagamitin yung spanner, yung katulad nung
improvised na Y na pambukas na pinakita ko po sa inyo. So isushoot nyo rin po dyan sa mga gatla na yan. Pagka naluwagan nyo, gagamitan nyo lang po ng level bar para makita nyo po kung nakalibel siya. At ang wattage po nito ay parehas lang po nung malaki po na green doon sa itaas po na yon. Ayan po yung kanyang watts. 6 watts po ang kulay green na ito. Ito po yung malaking ilaw na nasa ibaba niya. Ayan. At yung dalawa po na yan, yellow and red, parehas lang po din po nung nandun po sa malaking traffic light po na yon, ang wattage niya. So hanggang dito lang po ang aking video na ito. I hope na makatulong po sa inyo ito at sana po ay nagustuhan po ninyo ang video ko po ito. At syempre, please don't forget to subscribe our channel, Rico Tutorial TV. At pag-hit na rin po ng notification bell para updated po kayo sa mga susunod ko pang video na i-upload. Maraming salamat and God bless po sa lahat.